Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So ang topic natin ngayon for today's reflection o yung ating pagnindilayan. Injustice ba ang buhay mo o hindi makatarungan? Huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. So kung sa araw-araw natin buhay guys, di ba? May naririnig tayo. Sa Facebook man yan, sa television, sa radyo, sa mga iba't ibang uri pa ng communication. Nababalitaan natin, minsan may mga high ranking file, di ba? Yung mga high profile guys. Mga high profile na mga taong nakukulong, di ba? May mga mahirap naman na naagrabyado, na tila ba kung ikaw yung nandun sa kanilang sitwasyon, lalo na humingi ka ng katarungan. Di ba? Ang dami nating nababalitaan. May namatay, na bigla na lang binarel. Di ba? O kaya naman, inalipusta ng amo, ng isang katulong. Marami, guys, marami pa. Kaya, pagka ikaw nasa ganong sitwasyon na napakahirap, akala mo wala ng Diyos. Diba? Na para bang wala kang kapangyarihan, wala man lang tumutulong sa iyo. Sabi sa mga ngaral, chapter 3, verse 17, hahatulan ng Diyos ang matutuwid at masasamang tao dahil may tinakda siyang oras sa lahat ng bagay. So, yun guys, napakalinaw, di ba? Na minsan, di ba, parang humingi tayo ng katarungan, parang nadidelay. Parang hindi nakikinig si Lord. Bakit ganun? Namamayagpag itong taong masama na to. Di ba? At lalo pang yumayaman. Yan, sabi ni Lord, minsan nadidelay lang, pero may takdang panahon sa lahat ng bagay na yan. So, kumbaga yung oras, darating at darating yung katarungan. Di ba? Kaya sana, ang hingin natin, itong yung reward na pinagkakaloob ng Diyos. Ito yung buhay na walang hanggan. Na kung kasama tayo sa mga gumagawa ng mga makatarungan, at mabuting bagay. Pero kung kasama ka naman sa mga masamang tao, guys, di ba? Nagsabi ni Lord, sino kayo? Kumakatok, di ba? Sa Bible nakalagay din na Panginoon, Panginoon, buksan niyo po kami, papasok na kami sa langit. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Hindi ko kayo nakikilala. Lumayas kayo dito. Pumunta kayo dun sa mga ngalit ng yung ngipin at sa dagat ng apoy. Yun ay sa impyerno. Kaya kung sa panahon natin ngayon guys, maraming ganyan. Diba? Ang buhay kasi ng tao, lalo na sa ating mga Pilipino, ayon sa pag-aaral, nasa 70 years lang. Diba? Minsan, swerte ka na pag lumagpas ka ng 70 years old. Pero mas bata dyan, mas marami ang nawawala. Kaya wag po nating sayangin ang ating buhay na gumawa ng mabuti. Pagsikapan po natin na sana, 'di ba, sa araw-araw na pamumuhay natin ay makagawa tayo ng mabuti. Lahat ng gagawin natin hindi man perpekto, yung makatarungan, matuwid at mabuti dahil may naghihintay sa atin na buhay na walang hanggan. Kaya yung mga masasamang tao na akala mo, di ba? Wala nang katapusan ng kanilang buhay. Akala mo immortal na sila. Hindi sila mamamatay. Sabi nga ni Lord, akong bahala. Ako maghihiganti para sa iyo. Basta tuloy mo lang. Kung anong ginagawa mong mabuti, tuloy mo lang. Na minsan nakikita mo sa paligid mo, di ba? Napakarami nang gumagawa ng hindi magagandang bagay. Pero ikaw, diba, na alam mong tama yan, ituloy mo lang. Dahil darating yung araw o takdang panahon, diba, ang lahat ng bagay ay hatulan. Lahat ng tao hatulan. Matuwid man o masama. Kaya sana kung hatulan tayo, nandun tayo sa mabuting tao. Kasi hindi ho natin hawak ang buhay natin. Darating din yung araw, talagang may takdang panahon tayong lahat. Kaya minsan, diba, kung natutokso ka, di ba? Gumawa ng hindi maganda, magdalawang isip ka na. Di ba? Panandalian lamang yan. Pagka dumating yung araw, lahat yan i-harvest mo. Kasi makatarungan ng Diyos. Hindi siya konsentidor
Bagamat mahabagin siya, pero justice din siya. So, yun po lagi nating isipin na dapat sikapin natin na patas lahat ng ginagawa natin. Sa trabaho natin, di ba? Hindi ka nanggugulang. Sa kapwa-tao mo, hindi ka nanggugulang. Sa labas, at kung ano-ano pang mga ginagawa mo. Kailangan, kahit papaano, ay lagi tayong nasa tama. Hindi man perfecto, pero majority, o mas marami ang nagagawa natin kabutihan. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, na malubhan na po ang karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa financial. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, at lalong-lalo na ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, anumang iyong kahilingan sa kanyang pangalan ay tsak yun, ipagkakaloob niya sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na kamay. Plusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Ganon din sa mga kapatid naming nakakaramdam ng iba't ibang sakit sa kanilang katawan. Alam naman po namin, Lord, na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganon din po sa pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira, nagkaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po, Lord, ang kanilang puso na maging mapagpatawad at bumalik ang magandang relasyon ng pamilya at pagbigis-bigis niyo po. Ganon din po sa mga pamilyang walang-wala, Lord. Lalo na po yung pambili ng ulam sa isang araw, pambili ng bigas. Pinoproblema pa, Lord. Iniisip kung paano itatawid ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Santo. Thank you very much po.